Sa episode na ito, samahan niyo ako tuklasin isa sa mga hidden gem ng Tanay Rizal, ang Little Bukidnon Campsite. Isang lugar na tila nasa Bukidnon ka, pero ilang oras lang mula sa Metro Manila. Tara, samahan niyo ako sa isang tahimik, presko at nature-filled na adventure. Let's go! So yan mga kalok, so bibili muna tayo ng lulutuin natin para dun sa mismong campsite na pupuntahan natin. So tara, siguro ano lang, nailiempo lang, pang adobo. Siguro ako lang kasi mag-isa eh. Ako lang mag-isa kasi ano lang, mga 3/4 parang gano'n, mga kala. Isang ganyan, bigyan. Mga 2 peraso lang. Bulok. Yun. So may sili na tayo. 4, 5. Okay. Magkano po lahat? 135. Andito na lang. Wala pala akong barya. Tuyo, suka. Meron na? So yan, meron na tayong liempo. So isang strip lang. So maabot ng 130. Diyan, meron bibigyan ng tayo ng kalamansi tsaka sili. Right. Maraming salamat po. Alright, so let's go. Biyahe na ulit. Ipit lang muna natin to ng maigi kasi baka hili pa rin yung manok. Ay yung ano natin, liempo natin, pang adobo. Right. Kaya natin pwedeng ilagay ito na hindi siya lili pa rin. Bowl ko na lang din dito siguro. Alright. Hindi naman siguro malalaglag yan. Ipit na lang natin. Okay, good. So magtatanghalian na rin, it's 11:49. So siguro baka on the way na tayo kumain ng tanghalian. Dahil kung papaabuti ko pa ng campsite at doon pa tayo magluluto, baka maging ano na rin to, merienda at tanghali. So siguro along the way, kung meron tayong makikitang kakainan, maraming naman tayo diyang kakilala. Katulad kay Bok, yan, sa Kaping Barako ni Bok, or tawag dito, kay Paros Banking. Yan, so tignan lang natin kung ano yung matitipuhan natin along the way. So let's go. So stop over muna tayo dito sa tropa natin si Kaping Barako ni Bok. Dito na rin muna tayo magla-lunch. Nabutan na rin tayo dito ng alas 12. At sabi ko nga, mahirap kung doon pa ako sa campsite magluluto. Baka abuti na naman ako alas 3 o alas 4. Kakaluto lang, di ba? So mas magandang dito na rin kumain muna sa labas, tsaka makatambay dito sa pwesto ni Kaping Barako ni Bok. Napaka-presko dito. Kaya every time na pupunta kayo dito sa Marilake, daanan nyo to. Makalagpas lang to ng Manukan. Sa may, nakalimutan ko basta ano to yung nasa harapan. Yan, yung nasa harapan na yan. Mga madre naka-stay in. Konbento yan, konbento. So yan. So abangan muna natin yung kakainin natin dito. So sisig silog. Yan. Ayan si Boko. Ayan yung mismong luluto siya doon sa loob. Ayan, shoutout kay sir, taga Santa Mesa. Yan, madalas ako dahil ang opisina ko sa sa Maseda. Doon ako dumadaan. So yan mga par, so ito na yung pagkain natin ngayon. So sisig silog. Yan ayan parang Boko. Yan, shout out yan mga kaluki natin. So ayan, kain muna tayo. So Kain. pahinga. Sarap to the best. So nandito na tayo sa Sampaloc, Tanay Rizal. So malapit-lapit na tayo dun sa mismong pupuntahan natin. So yung pupuntahan natin, ito yung Little Bukidnon Campsite. So according to Google Map is 15 minutes away. So napakalapit na lang natin. So chillax na lang naman tayo dahil di naman natin kailangan magmadali. At yun nga kanina nung
pinatatawagan sa akin yung contact person para i-pick up ako dun sa pick up point nila, eh cannot be reached. So siguro walang signal yung pwesto ni Kuya. Ang pangalan niya is Sir Mel. Yan, shoutout po sa'yo, Kuya Mel. Hindi ko po kayo makontak. Nag-message na lang ako dun mismo sa kanilang messenger na i-update ko na lang daw kung nandun na daw ako sa may pick up point nila. So siguro aalalayan ako na pumanik dun sa mismong campsite dahil may pagka-rough road. Yun yung nakita ko sa picture. So anyway, kayang-kaya naman natin yon. Masalo na tong gamit nating motor, itong Honda Transalp 750 XL na pinagkaloob sa atin ng Honda flagship Paranaque or Honda Big Bikes. So yun. So kung nagbabala kayong kumuha ng big bike or nangangarap na magkaroon, eh saktong-sakto dahil meron silang promo for this month. So 40,000 less sa mga bawat bibilin yung motor, 'di ba? So why not? So bakit hindi nyo subukan, 'di ba? Dahil ang pangarap lang naman eh kailangan natutupad naman yan eh, basta tiwala lang at syempre may konting tulak or konting kilos na gagawin natin, 'di ba? So parang ako lang din yan, nangangarap lang noon at eto ngayon, nakapagmaneho na tayo ng big bike. So pero syempre sa panahon ngayon, dahil nagtaas ang gasolina, no choice tayo. Dahil addict tayo sa bike or sa motor, sa pagmamotor, eh talagang tatanggapin na lang natin kung ano yung taas ng gasolina. Basta tayo makapamamasyal at sa inyo mapakita ko yung ganda ng Pilipinas. Yun, hindi na ako umaangal o hindi ko iniinda ang pagtaas ng gasolina. Ayan, malapit-lapit na tayo, 12 minutes. So smooth naman yung kalye dito, napakaganda. Masalo na sa parte na to. Ayan oh, may dinosaur dito, laki ng dinosaur oh. Bulti dito sa Tanay, may dinosaur, red kit tawag dyan. Ganda rin dito, lamig na. Pero dun sa baba kanina sobra init nung papunta pa lang ako. Talagang nag-stop over muna ako dun sa Shell Buso-Buso. Talagang nag water break ako. Talagang di ko kakayanin yung init. At yun nga, inabutan na rin tayo ng tanghalian, kaya nananghalian tayo dun sa pwesto ni Kapeng Barako ni Bok. Makalagpas lang ng Manukan. Dito may simbahan dito eh. May Mama Mary ditong malaki. Ayan o, Mama Mary. Ayan o, merong Mama Mary dito sa taas. Ayan, 11 minutes away. Yung mismong entrance ng Little Bukidnon. So sabi ni Kuya, sunod na lang tayo daw sa kanya. Ayan no. So tama nga, itong kalye na to kapag basa or maulan, eh malamang maputik nga to. Kaya dapat talaga dito punta tayo ng ng maaraw talaga. So nakapremera lang tayo. Oh, grabe oh. Pero kaya naman to. Ang problema dito yun eh. Sarap oh. Yeah.
Mamatayan ako. Tarik masyado nun. Alright. Yun, buti na lang merong gravel mode itong dala nating motor, kaya hindi tayo medyo nahirapan. Lakas. Yun. Alright. Doon ba? Kala ko dito na. Sorry. Akala ko dito na eh. Medyo mataas pa naman. Yoy. Yeah. Patayin ko muna po. Dulas. 1, 2, 3. Ya. Ano? Preno. Bigat. Babaan muna natin. Ya. Yun. Wala naman po. Normal na to sa bike na to. Yan, dagdagan na ng bagong sticker. Bigat. Yeah, game. Kala ko doon na kasi. Na-excite ako. Thank you. Ayan mga loks, mga par. Loose gravel kasi yung ano, kahit anong gawin kong preno, dumudulas lang ako. Grabe yun ah. Kaya mga loks, nandito na tayo sa Little Bukidnon campsite. Dito yan sa Tanay Rizal. Bababa pa ba? Dito na. Okay, dito. Pwede na tayo dito. Alright. Neutral. Yan, so nagkaroon pa tayo ng experience na tumumba tayo. Akala ko kasi doon na yung mismong campsite na pupuntahan natin. Hindi pa pala. Tapos nung bumuelta na ako, pababa na ako, masyadong loose yung daanan nila.
kahit anong preno ko sa likuran o sa ano, likod, dumudulas pa rin. Itinumba ko na lang kasi kaysa naman dumiretso ako dun sa bangin. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave. Yan mga kalok, so ready na natin to since nakapag-setup na tayo ng hammock natin. So sisimulan na naman natin itong tent natin muna, diba? Or yung hammock, or siguro kahit hindi na ako maglagay ng tarp dahil since nandito naman na tayo sa silong ng punong mangga, okay na siguro yun. So yung tent na lang sa setup lang natin. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes and a coffee too. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ooh. Ayos! Pagod. Let's get out, we can leave this city. Pero at least mga kaloks, nakakapag-recharge na tayo ulit dahil sa mga Yeah, the country. araw na nagtatrabaho tayo. Since di ba messenger nga tayo, lagi rin tayo nasa kalsada. Pero ito na yung mismo kong recharge. Sabi nga nila, worth it ang pahinga, mas lalo na pag sa nature ka nagpapahinga. Mas masarap mag-recharge. So, di pa tayo tapos. Marami pa akong sa setup, pati mga lutuan. So, balikan ko na lang muna kayo. Eh mga kalok, so since na ready na natin tong lamesa natin dito lang natin to ilalagay itong mga utensils natin. Ayan. Yup. So yung mga kaldero natin maliliit, diyan na lang yan. At ito yung mga ingredients o condiments natin para mamaya sa binili nating liempo na i-adobo na lang natin ito mamayang gabi. So siguro pahinga muna ako. So yun mga kalok, so naka-idlip na rin tayo at time check, mag-aalas 6 na.
So, kailangan na natin magluto para dun sa lulutuin natin. Na kakainin natin mamayang hapunan. So, sarap. So yan mga kalok, so prefer na natin yung lulutuin natin para sa ating hapunan. At yun nga, mapapansin nyo, wala tayong masyadong ilaw, madilim. Naka night mode lang tong ating action cam na ginagamit. Dahil yung lamp ko na di baterya, nalobat yung yung mismong mga baterya. Siguro na pindot habang nandun sa bag. Dahil nung binubuksan ko ngayong gabi, ayaw na. Kaya ang gamit lang natin dito yung mga light bulbs ko na maliliit. Anyway, di naman tayo mapipigilan yan. Diretso pa rin tayo. Gawin natin yung dapat natin gawin ngayong gabi para magkaroon tayo ng pagkain. Yan tayo eh. Okay, so yeah. Bas natin yung burner natin. At ito yung butane natin. If ever kulangin man to, bumili na lang tayo. Siguro meron man tinda sila ate. Dahil nagpaparent nga sila ng lutuan din actually. Set up muna natin to bago natin ilagay yung liempo na binili natin na i-adobo natin. Okay. So, mukhang delikado na tong aking burner din. Kasi tumutulo siya. At ganun. Itong burner natin, unusable na siya dahil dito sa mismong dulo, sumisingaw na. So, hindi ko na pwedeng gamitin to, baka ano pa mangyari sa atin, baka sumabog pa. Diba? So, for short, manghihiram na lang tayo ng lutuan kila ate. Yun. Ganun na mangyayari. So, tara, samahan nyo ako, manghiram tayo. Magre-renta tayo ng lutuan. Yan mga kalok. So, nakakuha tayo or nakapag-renta tayo ng lutuan para lang makapagluto tayo. Dahil hindi tayo makapagluto kung wala tayong butane. Ay naka, na ano pa, nadali pa yung burner natin. So bibilan tayo ng bago nun dahil siguro katagalan na rin. Katagal na rin kasi ano ko na yun eh. So yeah. Yan mga para, so pakukuluan muna natin sa tubig yung baboy dahil napaka tigas actually. Oh, tangina, lakas ng hangin, gago. Anyway, so yan, pakukulan muna natin, takpan muna natin. At yun nga, to, nakahiram tayo ng butane na para paglutuan natin. Dahil nga, sabi ko nga, di ba, nasira yung ano natin. Malapit na tong lumambot yung baboy natin. So, maya-maya pwede ko na tong ihango, tapos magigisa na tayo ng bawang. Yeah. Pero yung taba malambot na. Siguro pwede na to. So, salin muna natin to sa kabilang lalaganan natin. Ito na naman tayo. Sana wag tumalon tong baboy. Then, lagyan naman natin ng mantika na tong natin. So, masan ba yung mantika natin? Ito. Tapos, lagay na natin itong bawang. Hirap ng walang ilaw talaga. Tingnan nyo. Tapos, yung lamesa ko, hindi panday. Okay.
natin itong baboy natin ulit. Buhusan lang natin. Tapos dun mamaya sa kanin natin, bibili na lang tayo. Bili na lang tayo kila ate. Sabi ko kanina, bibili na lang po ako mamaya dahil wala po akong kanin. Pero sa susunod, bibili na tayo ng rice cooker natin. Ay, rice cooker. Yung medyo malaking saingan. Para at least meron na tayong kanin. Hindi na kasi ako bumili. Dahil bibili ako ng kilamambik din. Eh, lumagpas ako. Sabi ko, ay, huwag na lang. Dito na lang sa campsite. At nakita ko naman din, nag-o-offer din naman din sila ng mga lutong ulam or mga kakainin para mga tapsilog, mga ganyan. Pero syempre, masarap pa rin na yung ikaw yung mismo magluluto habang nasa campsite ka, diba? So, tikman muna natin kung okay na. Init. Okay na yung lambot. Pero parang sabi ko nga gusto kong tuyuin. Taba. Sarap nito. Adobo tapos magko-cook ka tapos after mo magkakape ka na. Nako, sarap. Di ba? Ay. Yan sa bakas mga kalok. So, nakabili na tayo ng kanin. Yan, may kanin na tayo. At syempre, muna tayong soft drinks. No, kila ate. At binibigyan pa nga ako ng pinya. Ang problema, wala akong kutsilyo. So, sabi ko, balikan ko na lang. Dahil yung 10 pinya yung masarap din yon para at least panghimagas. So yun, simulan na natin kainin to. Balikan ko na lang kayo, hindi ko na sa inyo pakikita kung paano ko to kakainin. So yun, let's go! So, tapos na tayong kumain. Pahinga na lang ng konti. Tapos maya maya tulog na rin dahil maaga tayong gigising para makuha na natin yung sunrise. At yun nga rin pala, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, patuloy na nanonood ng aking mga video kahit paano, na alam ko naman na mas magagaling yung mga idol nyo kaysa sa akin talaga. Pero napapasalamat pa rin naman. Anyway, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanila. Basta ako, masaya ako kung anong ginagawa ko. At gusto ko ipahatid kung saan ako pumupunta, kung saan ako bumabiyahe. Kung ano yung mga pwede kong ipakita ng mga hidden treasure ng ating bansa. Dahil itong lugar na to, itong Little Bukidnon dito sa Tanay Rizal, napakaganda, napakaliwalas. 360 ang mismong makikita mo dito, masalo na pag umaga. So sana meron rin dito sea of cloud, so para makita rin natin bukas. Pero since summer na, March, bibihira ng sea of cloud sa mga ganitong buwan. At yun, nakakain na. Anyway, yun lang. Maraming salamat ulit sa mga nagtitiwala at sumusuporta, mga kaibigan, mga followers natin. At yun sa napuntahan natin Nueva Vizcaya, yun, talagang napakagandang lugar din yun. So babalikan natin yun at isasama ko kayo. Yan. So anyway, this is Loki Moto. Peace out. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Pahinga na tayo.